Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod. Definitely mag-i-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee. Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Muling humarap sa Senado ang Brave 18 kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Hindi pa man nakakababa sa session hall ay sinuspindi na ng Blue Ribbon Committee ang umano'y consultative meeting ni Senator Erwin Tulfo. Kumuha tayo ng update sa Senado mula kay Sheena Tornolay. Sheena, magandang gabi. Prince, magandang gabi. Tama ka nga dyan sa sinabi mo. Pero bukod pa dyan, Prince, hindi nga naging madali yung pagpasok ng Brave 18 at ni Attorney Levy Baligod dito sa Senado dahil halos isang oras silang natenga doon sa Senate lobby matapos silang pigilan ng Office of the Senate Sergeant at Arms na makapasok. Ang paliwanag ng OSAA, Prince, kailangan kasi nilang sumilalim sa Visitor Monitoring System of VMS. Ito yung online registration, Prince, dito sa Senado. Pero ang sabi naman ni Attorney Baligod, sana inabisuhan sila ng mas maaga para maging tuloy-tuloy yung kanilang pagpasok. Kaya ang nangyari, Prince, sinundo sila ni Senator Robin Padilla. Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod. Tila nawawamali ang grupo ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian nang dumating sa Senado ang Brave 18 kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Sa gitna yan ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo nitong Lunes. Bigong makadalo sa nasabing meeting ang Brave 18 matapos sinuspende ni Tulfo. Sa press conference ni Baligod ay hinamon nito si Tulfo na mag-inhibit bilang chairperson ng komite. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. It is predictable that he will cite all of us as liars. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Kabilang si Tulfo, Prince, sa mga senador na hinatira ng mali-maleta umanong pera ng mga dating sundalo. Mahirap anyang paniwalaan ang pagiging patas ng senador sa investigasyon kung siya mismo ang mamumuno rito. Observe statesmanship, not brinkmanship. Delikadesa. Tugon naman ni Tulfo sa panawagan ni Baligod. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-i-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee. Tinira rin ni Baligod si NBA Director Melvin Matibag na tinawag niyang political operator ng Administrasyong Marcos. Ito ay matapos questionin ni Matibag ang kredibilidad ng Brave 18 kung saan tinawag niyang peke umano ang mga ito. Tingnan niyo. At 2 beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, 2 naman ang dating Army. Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Samantala, inamin naman ni Baligod na 2 sa Brave 18 ang nagkamali sa pagkakadawit kay Senate Pro Tempore Loren Legarda. Nilinaw ng abogado na walang ibinabang mga maleta sa bahay ni Legarda. Tanging si Zal Dico lamang ang pumasok sa bahay ng senadora at wala umanatong bitbit na anumang bagay. Bukas din si Baligod kung nais magsampa ng reklamo o kaso ng senadora laban sa 2 dating sundalo. With all sincerity, we are man enough to
admit a mistake, and brave enough to correct it. Pinaninindigan din ng Brave 18 ang kanilang salaysay na naghatid sila ng mali-maletang pera sa bahay mismo ni Senator Mark Villar. Prince, maidagdag ko lang dahil doon din kanina sa press conference si Attorney Baligod ay sinabi niya na asahan na may 14 pa na mga kasamahan o mga ex-marines din o kabilang doon sa kasamahan ng Brave 18 yung kanilang ihaharap at maglalantad din ng kanilang mga nalalaman at magbubulgar din doon sa mga politiko o mga personalidad na sangkot din sa mga anomalyang flood control projects. Pagkatapos ng 14, Prince, ay may 7 na naman na lalabas para magbulgar din ng kanilang mga nalalaman. Mangyayari ito, Prince, o ilalantad nila ito doon sa magiging pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Attorney Baligod, siguro naman daw sapat na yung almost 40 na mga tetestigo laban doon sa mga politiko na sangkot sa talamak na katiwalian sa gobyerno. Balik sa iyo, Prince. Maraming salamat, Sheena Torno, sa iyong live report.